After several months of waiting and sa sobrang daming marites na articles na nabasa ko sa internet, sa wakas, dumating na ang 2024 Toyota Zenix Hybrid. Sa totoo lang, ito ang third generation ng Innova pero sabi ng Toyota Motor Philippines, Zenix ang tawag dito, separate nameplate, kagaya ng sa Veloz na upscaled Avanza. Ibig sabihin nito, meron pa ring Innova na binibenta dito sa ating bansa. So kung naghahanap ka ng MPV na diesel, ayan, nandiyan pa rin ang Innova para sa diesel variant. Lalo na kung hindi ka pa rin comfortable mag-jump sa bandwagon ng hybrid. Meron din nga palang non-hybrid variant to, 2.0 gas ang makina nun. Pero sa video na to, tignan natin kung ano ba ang i-offer ng 2024 Toyota Zenix Hybrid Q HEV version. And ready na nga ba ang Filipino consumers for a hybrid? O ready na ba talaga ang Toyota for the Filipino consumers na gusto ng hybrid? Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Dito sa harap, nakikita na natin yung trapezoidal grille na similar sa design ng RAV4, Corolla Cross, and even yung sa bagong Yaris Cross. Ito na ata ang mga nagiging bagong design language ng Toyota, which I really like. Hindi na siya masyado mukhang MPV, para siyang mukhang crossover or SUV-like na, dito sa harap at least. Merong chrome bits pieces to sa front grille para mabalance out yung kanyang kamatsyan para sa kanyang elegance. Then, kahit hybrid na to, wala na yung blue tingy accent sa Toyota logo, which I really like. Full LED na lahat ng mga ilaw na ito. From the DRLs, headlights, and syempre, even the turn signal lights, LED na sila lahat. Also, I counted and meron akong 4 na nakitang front sensors and isang camera which will be useful for its TSS na pag-usapan natin in a while. Now, as for the engine, dahil hybrid to, kailangan nating i-emphasize yung kanyang katipiran sa gasolina or yung kanyang average fuel efficiency. Kung paniniwalaan mo ang marketing ng Toyota, ito ay kayang umabot ng 27.8 km per liter sa city driving, 20 km per liter sa highway, then 21.7 km naman kung combined. Para sa mga hindi familiar sa hybrid, mas mataas talaga ang average fuel efficiency ng mga hybrid sa city. Kasi electric motor na powered ng battery lang yung nagpapatakbo sa sasakyan sa stop and go situation na nararanasan natin usually pag traffic. Plus meron tong regenerative braking na nag-charge din sa battery during that stop and go situation. On paper, kahit mas maliit ang makina nito at gas driven compared sa Innova, so yung Innova 2.8, ito 2.0 gas engine lang, at least on paper, mas mataas ang horsepower nito and torque or yung hatak niya compared to the diesel variant. Pero unlike the diesel variant, mas mabilis umarangkada ang mga diesel kasi available yung power nila on the lower end of the RPMs. On the sides, kitang-kita mo na agad yung kanyang plastic claddings dahil nga ito ay medyo crossover look na. At syempre, yung kanyang 18-inch alloy wheels which I really like kasi single tone lang siya unlike yung mga nauso ngayon na dual tone. Hindi ko lang sure kung bakit or kung ako lang ba to, pero parang mas gusto ko kasi yung classic tingnan na single tone lang yung mga gulong. And then, dahil hybrid to, nandyan ang kanyang hybrid badge sa mga gilid niya para pag nakita ka ng enforcer from the sides na nakasilong sa ilalim ng puno, makita nila na hybrid ka at exempted ka sa number coding. Similar to other Toyotas, may chrome bits sa kanyang door handles which hindi naman full chrome yung door handle kaya I think medyo okay na rin, pero sa totoo lang, mas gusto ko sana to kung pure body color lang yung kanyang door handles. Ewan ko lang, baka ako lang yun. At the back, dito medyo nakakalito talaga kasi meron pa rin siyang Innova badge. Although, may Zenix naman nakasulat doon. Siguro ganyan kasi ang naming convention sa Indonesia kung saan galing to.
Sa Indonesia kasi, merong Innova Kijang, yun yung Innova natin. Then, meron ding Innova Zenix, which is, ito yun. Then, the compulsory hybrid badging ulit dun sa likod. And pag nakita mo ang Q, usually meron yan nakasulat na hybrid. Kasi yung Q variant, yun yung hybrid. Then, yung V, yun naman yung gasoline-powered na Zenix na variant. Meron siyang integrated third light dun sa kanyang spoiler. And together with the DSS na pag-uusapan natin mamaya, promise, similar sa harap, meron din siyang 4 rear sensors and 1 camera at the back. Sige na nga, banggitin ko na, para yan sa 360 camera ng Toyota Safety Sense. And similar ulit sa harap, full LED na lahat to. Very nice. Now, dahil MPV to, pag-usapan naman natin yung kanyang trunk space. And sa ilalim ng ordinary looking na Toyota logo, meron siyang power tailgate na. Which if I may add, medyo mabagal siya for my liking. I'm not sure if you can see, pero I drive an Innova kasi. Kaya sa tingin ko, parang doble or 2.5 times na mas malapad tong trunk space ng Zenix compared to the second and first generation ng Innova. Even with the third row seats up, yan may dalawang taong nakaupo pa, kita ko na napakaraming pwedeng ilagay dito. Malaking tulong talaga na ginawa nilang front wheel drive to, kaya wala na masyadong space na kinakain yung rear axle, unlike yung dati kasi na rear wheel drive. Which yung iba baka hindi magustuhan ng kanyang front wheel drive kasi mas powerful pa rin talaga ang mga rear wheel drive. Pero ako personally, parang wala naman masyadong pinagkaiba ang rear wheel drive against front wheel drive na power, at least in power delivery, ng Zenix. Hindi naman tayo nangangarera kaya hindi natin kailangan ng ganong kalaking power from our rear wheel drive. And sa overtaking naman, walang problema ang output ng power nitong Innova Zenix. Again, MPV ito. So meron siyang third row seats na sinasabi ng Toyota, kasya ang 3 tao. Kaya nga meron pa siyang third headrest dun. Pero personally, kahit yung Innova ko na second generation, 2 tao lang talaga ang komportable na nakaupo dun. Siguro 3 bata, kasya dun. Pero 3 adult, kahit average size sila. It's improbable. Kung pipilitin mo, it's not a very comfortable place, lalo na pagka long drives. Even sa city driving, piling-pili lang talaga ang mga taong sinasakay ko ron kasi hindi rin naman ganun kalaki ang shoulder room doon. And now, for the famous or infamous second row seats, I will be honest, hindi ko to masyadong nagustuhan. While napakalaking social factor ng kanyang Ottoman seats na meron pang leg rest, 2 lang taong nakaupo rito. So, nawala kasing bench type na upuan niya na dati kayang mag-upo ng 3, kung minsan nga 4 pa. So, yung practicality ng Innova and dito sa Zenix na to, nawala na siya kasi 2 tao na lang ang nakasakay sa gitna. Unlike from the old Innova, kapag long drives kasi, di mo lang ang taong sinasakay ko sa Innova para lalagyan ng cargo yung third row seats. Pero dito, kung gusto mo magsakay ng 5, kailangan mong gamitin yung third row seats na hindi ganun ka-comfortable unlike sa second row kasi mas malaki ang legroom sa second row compared sa third row. Now, don't get me wrong, siguro personal taste ko lang yun. Yung iba kasi gusto ng gantong setup, lalo na pagka may driver sila. Pero ako kasi, dahil ako yung driver, ayoko neto, na babawasan kasi yung practicality ng second row seats. Pero kung kasama ka sa target market ng Zenix, wherein meron kang driver, then hindi ka magsisisi dito. Napakasarap umupo sa second row. Literally, kung gusto mong matulog, pwede kang humiga dito sa likod. Now, entering the front seats, hindi mo pwedeng hindi mapansin yung pagkakaiba, napakalaking pagkakaiba nito compared sa previous Innova. Sobrang social niya tignan talaga, daming buttons na pairing pindutin, plus yung 10.1 infotainment display niya, napakalaki nun. Ibig sabihin, mukhang napakarami mong pwedeng ma-setup, magawa at ma-configure dito sa system ng Zenix. All the modern amenities na makita mo sa ibang bagong car brands are here. Nandiyan yung kanyang electronic parking brake with auto hold na napakalaking tulong para sa stop and go traffic na naranasan natin dito sa bansa natin. Pero more than anything that you can see, ang gusto kong i-discuss is yung mga hindi natin nakita. For starters, nandito sa harap yung kanyang nickel metal hydride na battery.
Yun ang medyo luma na pero tried and tested kasi yung battery na yun na ginagamit ng Toyota, lalo na sa mga mainit na klima na katulad ng bansa natin. While I agree na medyo luma na yun at meron na kasing lithium battery na makita natin sa bagong labas ng Toyota na Corolla Yaris, I think safe choice pa rin yung ginawa ng Toyota ng paglalagay ng nickel metal hydride na battery na yun. Meron siyang 8 years warranty at least dito sa Pilipinas. Kaya most likely, 8 years ka magpa-maintain sa kasa para hindi ma-void yung warranty. Meron din palang air vent sa ilalim, so make sure na huwag nyo tatakpan yun kasi yun yung nagpapatagal ng buhay ng mga battery ng hybrid. Umiinit ang battery, nandun yung air vents yun para palamigin siya on its normal working temperature. So be conscious of its locations and huwag nyo tatakpan yun. Yun din kasi ang additional na mini-maintain sa mga hybrid. Now let's talk about TSS or yung kanilang Toyota Safety Sense. Kung ang Honda merong Honda Sensing, ang Nissan merong Nissan Intelligent Mobility System. So dito sa Toyota Zenix, nilagay nila ang pinakabago, the greatest and latest na Toyota Safety Sense version 4. Literally, safe na safe ka dito kasi yung TSS is parang extra pilot or in this case, driver wherein aalertohin niya yung driver kapag meron siyang nasisense. Kaya nga Toyota Safety Sense, kapag meron siyang nasisense na possible accident at kung hindi naman magre-react in a timely manner yung driver, siya na mismo ang hihinto or magpe-prevent para maaksidente yung sasakyan. Going back to the second row seat, kung may natutulog dun, safe na safe yun. Hindi na kailangan alalahanin nung natutulog sa likod na baka hindi na siya magising. With all of the hybrid and Toyota Safety Sense amenities, ngayon, kamusta naman kaya ang presyo netong Toyota Zenix? Well, personally, it's a fair price. Right now, 1,953,000 Philippine peso to. Plus syempre, 15,000 for the Platinum White Pearl Mica. Mukhang yun kasi ang specialty color ng Toyota. Practicality aside, if you're looking for a luxurious, spacious, and reliable nameplate, you cannot go wrong with the Toyota Zenix. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.